myself. No, excuse me. Senator Estrada has the floor. Merong intervention gusto rito. If you, if you will Sige, permit sige, it. okay, okay. Okay, Senator Bato, go ahead. Go ahead. Yeah, I just would like to put on record na the statement of our resource person, Attorney Laila de Lima, na Davao, dinidisclaim niya palagi na Davao is not the safest place in the Philippines. So what does that make of all these awards that was received by Davao City? Not only the LG of Davao City, the Davao City Police Office, ay palaging Best City Police Office of the Year. Halos forever na eh. Kaya there came a point na yung Davao City Police Office ay hindi na sinasali sa best competition as far as unit performance is concerned dahil yung ibang mga syudad hindi na makakatanggap ng award dahil Davao City palagi na nanalo based on record yan sa Camp Crame. Ngayon, it is, ako mismo, I'm from Davao. I can tell you, Davao City is the safest place anywhere I go in the Philippines. The safest place for law-abiding citizens and the most dangerous place for the criminals. Talagang pag gumawa ka ng krimen ng Davao, ako, pulis ako ng Davao, hahabulin talaga kita. Hahanapin talaga kita, Mr. Chairman. Pag ikaw gumawa ng krimen sa aking syudad, hahabulin talaga kita. Kaya po, Mr. Chair. ay, para pagbigyan sila. Sige, sila na naman. Sige po. Okay lang? Okay. Okay na, sige. Okay lang, Just okay lang. last statement before I sige, wrap up, before I give the floor to Senator Risa. I just would like to put on record the statements made by former Senator De Lima. During the investigation here in the Senate, during her term, when she was still a senator, wala pa rin nakitang ebidensya tungkol dyan sa mga DDS na tinatawag. Nung CHR chairman siya, wala rin nangyari sa mga investigation at wala pa rin nakitang ebidensya. Nung secretary siya ng DOJ, which is a very very powerful cabinet position, wala po rin siyang mga nakitang ebidensya. At hanggang ngayon, yun pa rin po ang sinasabi niya, wala pa rin gustong mag-testify, wala pa rin siyang kinakasuhan. So I think that is a matter of incompetence, Mr. Chair. I take Thank you. Mr. strong Chair, exception to that, Your Honor. Okay, to be fair, sige. The chair will be fair. Excuse me, everybody, Mr. President, teka muna. Sige, Hindi ko po yes, nagustuhan. Senator De Lima, sige, Thank you. short lang, short. Hindi sige, ko po response. nagustuhan yung ganung conclusion na Okay. wala akong ginawa o that incompetent. Malayo pong description sa akin yan. I always do my job. Depende sa mga circumstances, depende rin sa kung ano talaga yung makakalap. And hindi ho tama na nung Senate inquiry, kasi nandun po si Matubato, present ko nga po. Pero after I presented him, inalis na po ako as Senate chairperson. Now, ano yung tungkol sa safest city? Ma'am, What let's what ma'am, exactly excuse me. is the standard? Can I stop you there? Wag na natin, let's not debate on the safest city. I mean, focus po tayo, no? A Philippine war on illegal drugs. So, anyway, opinion na po yun. There's no right and wrong opinion. Yes, Senator Risa? Salamat kaayo, Mr. Chair. Huwag nating kalimutan, may bombshell na inamin ang dating presidente kanina. Sinimulan niyang i-implicate, ilaglag yung mga ilan sa mga dating PNP officials natin na involved daw sa Davao Death Squad noon. Pero sila mismo, sinabi nila na may death squad sila. Siya. Bagamat hindi daw pulis, may death squad siya. Yun yung iniimbestigahan nga natin dito, Mr. Chair. Yung war on drugs, yung extrajudicial killings na nangyari nung war on drugs, sinimulang modelo sa Davao noon, tapos iniimbestiga natin kung yun ang ginamit na template o modelo para i-scale up nationwide. So, bombshell yung sinabi po ng dating presidente.
na meron na silang death squad, anuman ang pangalan yan, police o non-police ba yan, kasi it looks like what we are investigating now, yung ginamit na instrumento para sa war on drugs na nagbunga ng napakaraming extrajudicial killings. You are For the record, Mr. Chair. correct, ma'am. React, sir. Thank Tama you, ka talaga. Mr. Chair. Tama ka talaga. So, ganito na lang. Huwag na lang yung pulis. Kawawa yan, wala yung sa Davao experience, Davao, ako. Imbestigahan niya ako. Set a date for an investigation para sa akin. Ako ang imbestigahan ninyo. At kunin ninyo yung record sa Davao yung namatay. At sabihin ko sa inyo kung wala akong taguin. Alam mo, nag-warning ako, huwag kayong gumawa dito. Kasi gusto ko ang Davao. Ang Davao was a very kawawa noon. Alam ninyo, sir, alam panahon ng NPA nung hindi pa ako mayor, kita mo ang Davao. Left and right ang hold up, walang makalabas sa bahay. Pati mga pulis takot. Kasi nandyan yung mga NPA, pinapatay sila. Kaya sinabi ko, nag-agyat ako sa bukid, nung na-mayor ako, sabi ko, ayaw ko ng away sa inyo. Pero yung mga pamilya ninyo, nandyan sa syudad natin. Yung mga top honso ng Communist Party, bilangin ninyo sa ilan ang taga Davao. Saan ang pamilya nila? Sa Davao. Kaya umakyat ako sa bukid. Sinabi ko, stop it. Huwag ninyong patayin ang mga pulis ko kasi putang ina yung pamilya ninyo. Yayariin ko yan. Mr. Chair, if I may, dahil matagal na po yung sa NPA, kung maaring mag-follow-up question ako sa dating presidente Go ahead, ng sir. Chair. squad. Mr. Chair? Salamat Go ahead, kaayo, Senator Mr. Risa. Chair. Kanina, sinabi nyo there were 7 people dun sa inyong self-described death squad. Ano po yung mga pangalan nila at paki-describe yung structure ng organization na sinet up nyo, yung death squad na iyon? Yung death squad ko, ang death squad ko, ma'am, is, of course, it is organized. Hanggang dyan lang. Ano po yung structure ng organization na iyon? Against criminals. Hindi po, yun yung task siguro na binigay nyo. Pero anong structure ng death in- squad niya iyon? Structure against crime and criminals. Ibig sabihin, ano po yung setup? At sino yung 7 yon na miyembro ng death squad Fight nyo? crime. No sir, yung pangalan nung sabi nyo, 7 tao na nasa death squad nyo. Mukhang patay naman sila lahat, ma'am. It's okay sir, ano pong mga pangalan nila? You know, when I was mayor, it's about 43. I am now 73. For the life of me, I cannot remember the name. And ano po yung structure nung 7 yon? Merong bang team leader, may 2 tenyente, then may 4 pa na tao? Ano po yung structure ng organization na iyon? I said I am 73 years old. Hindi ko nga alam kung bakit nandito ako kaharap mo. Sir, I'm sure alam nyo kung bakit kayo nandito. In fact, kayo po yung nagsalita ng pinakamarami sa resource persons. Well- May reward po ba yung 7 iyon sa death squad nyo? Again, ma'am? May rewards po ba ang ibinibigay sa mga miyembro ng death squad nyo tuwing nakakapatay sila? Police? Police ba yung death squad nyo? Yung Yun ang allegations. Hindi po, yung sinabi nyo kanina. Huwag tayong lumabas dyan. Hindi po ako lumalabas. May ibang lumalabas. O, Yung dito sinabi tayo po ninyong ang death squad, pinag-usapan dito, may rewards po ba is yun? centered sa police na sinasabi na binabayaran. No, sir. Pina-follow up ko yung sinabi ninyo. Ay, yung civilian? Unprompted. So, kung civilian yon, yung sinabi nyo
na death squad nyo na 7 tao, may rewards po ba yung 7 taong iyon kapag nakakapatay sila? Ay, hindi ma'am, mayayaman yung mga, maraming gago na mayayaman sa Davao. Hindi Ano mo pong kaya- koneksyon ng mayayaman sa Davao Gusto dun sa pumatay miyembro ng ng mga death kriminal. squad? Because Ibig sabihin, they want the city to be safe. nagbibigay sila, yung Because mayayaman, they ng want rewards sa business to death thrive. squad? Yes, sir. Bago po yan, Mo. sinasabi nyo ba na yung mayayaman sa Davao nagbayad sa death squad para pumatay? No, hindi ma'am. Si Sila Colonel mismo. Makasait po ba kasama sa death squad na iyon? Sino? Colonel Makasait, kasama po ba sa death squad na iyon? Colonel Makasait? Ma'am, alam mo sa totoo lang, mahabang istorya to. It's okay, sir. Maikli lang sana Pero kung ang sagot. problema, ma'am, patay na yung tao. Si Colonel Makasait ay patay na. Ayaw kung marami. Police officer in the police department. Pero patay na yung tao. Okay, sir. May Huwag mo rewards akong po ba tanungin sila? kung anong history yung tao na yan, patay na. Okay. May rewards po ba sila, yung mga miyembro ng death squad nyo? Sino? Ako? Magbigay? Yung 7 miyembro, kung sino man ang nagbigay, may rewards ba sila kapag pumapatay sila? Walang reward, ma'am, kung Walang police rewards. yan. Lalo Hindi na ho. police. Bakit Wag- ako magbigay ng reward sa mga... Paiba-iba, hindi po. Paiba-iba Trabaho po yung nila yan. sinasagot nyo eh. Hindi ko tinatanong yung mga pulis. Oo. Tinatanong ko po yung mga miyembro ng death squad nyo. Ah. Binabayaran ba sila kapag nakakapatay sila? Wala. Wala. Okay. May- So, may- libre lang yung May I remind the pagpatay. Senator, this is just an intervention. Yeah, sorry. We have to I follow, apologize, we have Mr. to Chair. follow the Yes, order. I Yes, please, submit, please. Mr. Okay. Chair. The time for Senator Estrada has expired. Senator Villanueva for just Mr. an Chairman, interjection. yes, Mr. Chair. Mr. Chairman, I've been here for more than 4 hours, and according to the ground rules set by the chairperson himself, we will be staying here only until 4 in the afternoon. So The we latest. we only have about 38 minutes, and I'm the only senator who did not make any opening statement. And just to expedite the deliberation, Mr. Chairman, may I just be allowed to move that my opening statement be inserted into the records? Comsec, please. Please accommodate Yes, Senator yes, Villanueva. Mr. Chairman. And let me just state for the record, Mr. Chairman, our consistency in this particular issue, Mr. Chairman. Since time immemorial, we have been very keen and very serious in our intention to address the problem of illegal drugs. And that is why war on drugs per se is a very noble intention, a worthy, Mr. President, Mr. Chairman, of our support, yung war on drugs. Importante lang talaga nakikita natin yung tamang implementasyon at makita din natin, Mr. President, yung root cause of the problem. And that's the main reason why we are all here today. And partly, Mr. President, may I just put also into the record the importance of emphasizing the need to build the capacity of our law enforcement agencies. And I have been consistent with that since 2016, Mr. President, when I became a member of this August chamber, for our enforcement agencies to uphold human rights as a core part of their operations and training. And number 2, we have been pushing for independent and impartial internal affairs service to thoroughly investigate police misconduct and prevent further brutality. And last but not the least, Mr. President, that I'd like to raise and put into the records is that there have been so many articles and positions that I have been espousing, and we have been calling the government since the day I became a public official, Mr. President. We've been urging our government to view drug or substance abuse to the lens of social justice and public health. Ito po'y base sa mga datos na nakuha natin na talagang isa sa pangunahing dahilan sa paglulong ng ating mga kababayan sa paggamit ng droga ay ang kahirapan po sa buhay. So I would just like to put that on record. If you would allow me, Mr. President, and I think next in line is Senator Bato de la Rosa, who is also having a reservation that this presentation would be your vice chair for today's hearing, Mr. Chairman. May I just ask
question, Mr. President. If Yes, yes, I will use your my chairman's colleague- discretion. Ask your question. Yes, Mr. President. Thank you. Thank you very much. We are very honored that our former president is here with us. Sir, thank you for being here with us. And I just noticed yung pong sinabi niyo po kanina, and I'm humbled and grateful na binanggit po ninyo, Mr. President, kanina na yung programa and war on drugs hindi naman perpekto, at sinabi niyo po na meron ding mga kakulangan at pagkakamali. May we know, just one question, Mr. President. Kung kayo po yung tatanungin, Mr. President, ano po yung mga binabanggit niyo po kanina na hindi perpekto, may mga mali po, at ano po yung gusto niyong ibahagi sa amin bilang mga legislators to address these concerns, Mr. President? Thank you. Sir, hindi tayo nakulang sa batas. Kumpleto tayo. I've been, once upon a time, also a congressman, prosecutor, fiscal, lahat na. Dinaanan ko na lahat, sir. It is really the determination sa local officials. Alam mo kasi ang droga is a very dangerous. Kaya as we are talking now, hindi perpekto itong ating bayan. May mga mayor na nasa droga rin, na yumaman dahil sa droga. Makikita mo naman yan eh. Mag-mayor. Tapos, sabihin mo, pagdating dito sa Maynila, may bahay na, maganda. Hindi lang nakikita doon sa probinsya, pero pag nakikita mo dito, kasi makilala, mayor rin kasi ako eh. Makikita mo, magagandang kotse, Mercedes-Benz. Hindi nga ako nakahawak ng tanginang kotse na yan. Makikita mo, maraming, sir, may problema tayo sa droga. Alam mo kasi ang droga, pera. Madali, kaya pumasok lahat, pati pulis. Lahat, it permits the entire fabric of our society. We are talking here of extrajudicial killing, but there is more to it than you look beyond. Kasi it's not really in the killing. Madali yan, sir. Madaling isulbad. Only, sabihin lang ng presidente na sa mayor. Kamo, mayor, lahat kayo, tawagin mo mayor. Ginawa ko yan. Tawagin ko, tapos mag-isang order. Tawagin ko sa Malacanang noon. Kinulong ko. Tapos magsabi ako, ganito ang gusto ko. Kaya, pero ito ngayon, sir, maraming mayor na pumapasok sa droga. Kasi nga, pera. Kailangan nila ng pera para maganda yung buhay, para sa kanya, pati mga anak, pati looking forward to fund the next election to stay in power. Ganon ang kultura ng Pilipinas. Hindi lahat. Maraming mayor na matitino. Pero marami dyan pumapasok sa droga or they are on the take for the money. Kaya bakit tignan mo lang, kung hindi doon sa kanilang probinsya, dito mo tignan sa Maynila. Kasi ako mayor, marami akong kilalang mayor. I cannot talk about the governors. Yung mayor lang, kasi may mayor, siligman kami. Kung makikita mo lang paglabas ng patatawag kami sa Malacanang, paglabasan niyan, tinitignan ko lang yung mga kotse lang nila. Mercedes-Benz,
Hindi naman ako nagmili, pero ako, sorry, Joseph. Thank you, Mr. President. Mr. President, yung binanggit niyo po, no, hindi ho perpekto, may mali, at ang una hong pumapasok sa isip niyo na mali ay yung binanggit niyo po, determination from the LGU side, Mr. President. And when you say determination from the LGU side, sila po ba kasama ho dito yung implementasyon ng nais niyong polisiya para durugin yung pong at i-address at linisin yung mga drug syndicates, Mr. President? Sir, depende po sa karakter ng mayor. Kasi may mga mayor na, yung complacent, tapos ayaw ng always looking forward to re-election, ayaw ng gulo, ayaw na magkakaroon ng problema. So itong mayor na kung gusto niya talaga mawala yung droga, ako noon, nung na-mayor ako, I was not looking toward a re-election. Wala sa isip ko yun. Ayan sila, si Bato. Nung nag-mayor ako, sabi ko, hindi ako interesado na ma-re-elected. Magtrabaho tayong lahat. Ito ang gusto ko. Pati kayo mga pulis, papatayin ko kayo litsi. Huwag ninyo akong... Kasi pagka-mayor ka na, magpa-ano-ano ka lang, palutay-lutay ka lang, wala mangyari sa Pilipinas, maniwala ka. Lalo na yung mga mayors na pumapasok sa droga, yan ang dapat unahin patayin. Mr. Chair. Thank you, Mr. President. So what I'm getting, Mr. President, is that yung imperfection noong ating programa na War on Drugs, nakabase po doon sa ilang mga local government units na wala ho talagang totoong political will para labanan ito dahil binabanggit nyo nga po, marami or may ilan sa mga LGUs ang pananaw ay ma-re-elect lang. Re-election. Hindi talaga durugin. Ayaw magkaroon ng problema sa re-election niya. Yung iba naman, takot. Lalo na sa probinsya. Lalo na yung nagninegosyo ng droga, may mga baril, tapos may tao. Mr. Chair, with the permission of Senator Villanueva, quick interjection. Yes, Senator Ontiveros is recognized. Salamat kayo, Mr. Chair. Salamat, Senator Villanueva. Just to make of record na sinabi ng dating presidente na yung mga mayor na suspected na involved sa drugs dapat patayin. That is not an acceptable statement ng isang naging presidente tungkol sa mga naging kasama niyang nagtatrabaho sa gobyerno ng mga mayors. For everyone, whether mayor, whether maliit na drug suspect, kahit pa yung mga high-value targets, may due process. And the president of all, dapat ang nag-uphold niyan. So unacceptable po sabihin na ang mga mayor na drug suspect ay dapat patayin. For the record, Mr. Okay, Chair. ma'am. Ganito yan. Mabutit dumating ako dito. Pasalamat talaga ako para lumabas, ilabas na lang natin yung totoo. Alam mo, pagka mayor, pagka sindikato, hindi mo matanggal yan. Hindi mo basta-basta matanggal yan. And they are there, so many stories abound. Hindi na ako kailangan magbigay ng example sa inyo. Dito sa Maynila, mga mayors, pera. It's always money, 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 money. Kaya pagka nandyan, either they are in cahoots with the law enforcers or yung ibang mayor takot. Yung sa probinsya, kung magka-mayor ka, kaya wag kayo, may nakikinig ngayon, wag kayo magpili ng mayor na pitsugin. Kasi wala talagang mangyari. Pagka mayroong mga sindikato, ex-policemen, ex-soldiers na may baril, tapos takot kang mamatay, walang mangyari sa siyudad mo.
You have to, maraming problema na nakatago, ma'am, na hindi natin nakikita. Nasa undercurrent yan. Hindi natin nakikita yan. Sino po ba yung mga yon? Hindi, all over. Mayors. All over. Hindi ko masabi ko. Just for the record again, Mr. Chair, and with thanks to Senator Villanueva, unacceptable na sabihin ng isang dating presidente or kung sinabi ninyo noon nung presidente kayo na ang sino mang suspect, maliit man, malaki, mayor, na suspect sa drugs ay dapat patayin kasi may due process po. Salamat kayo, Mr. Chair. Salamat, Senator Villanueva. Yan, Mr. Chair? yan that is my stand. If you do not agree with me, I'm sorry. But I'm dealing with a serious problem of my country. Hindi mo madala sa pakiusap yan. Sabihin mo, ito kapag hindi, tutudasin kita. Yun ang, lalo ng pulis. Mga pulis. Pagka pumasok yung pulis, hindi mo sabi, hoy pulis, huminto ka. Puntahan mo yung pulis, sabihin mo, mga pulis, kung mga tao na harapin ko, let us be, labas na lang natin yung, pati yung lungwahe. Pero Paano Mr. ko? Chair, forgive me for interrupting. Hindi, Speaking of patapusin mo lengguwahe. muna ako. Sorry sir, Mr. Chair, baka maaring ang resource person tumigil magmura kasi bahay natin itong Senado eh. Salamat kaayo, Thank Mr. you, Chair. thank you. Hindi tayo Mr. President, magkaintindihan Mr. dyan. President, sir, excuse me, sir. I am relating a conversation. I am, hindi Yes, ako nagmumura. Mr. President, okay. Sinasabi ko yan kung ano ang sinasabi ko doon sa Correct. tao. Klaro na po yun, Mr. President, na when you relate to the police officers, may kasamang mura. Pero okay na, klaro na po yun. Pwede na nating hindi ulit-ulitin, Mr. President. Hindi lang, Kung pwede sabihin ko lang. kaya, papatayin kita. Hindi lang ako magmumura sa... Okay. Iwasan lang po. We try our best na iwasan na po. Anyway, naintindihan po namin. Sige. Thank you, Mr. Chairman. Just one last because Okay, sige. I sincerely appreciate, Mr. President, yung binanggit ng ating dating Pangulong Duterte na hindi perpekto, maraming mali, and binanggit po niya yung kamalian na nag-stem from the local government units, at binanggit po ng ating dating Pangulo na pati pulis may pagkakamali din. And I think it happened, ito hong nakita natin noong August 16, 2017, yung kay Kian De Los Santos. Mr. President, I was the one who first called for the investigation and filed the resolution here in the Senate about what happened doon sa Caloocan. And ang nangyari nga po dito, 3 policemen, si Owares, Pereda, and Cruz were found guilty of murder. They are sentenced to reclusion perpetua, imprisonment of up to 40 years. Ganon din po yung nangyari kay Carl and Kulot de Guzman, neighbors from Cainta, Rizal. Ganon din po, no, si former PO1 Jeffrey Perez was convicted by reclusion perpetua. Ito ba, Mr. President, yung binabanggit nyo na involved din minsan yung pulis? Ibig nyo po bang sabihin, yung mga pulis po na minsan gumagawa ng beyond doon sa dapat nilang tungkulin na gawin ay dahil sila rin ay involved sa droga? Correct. Mr. President. Correct. Alam mo kasi, ang pulis, hindi na papatay lang o baski sino lang diyang sibilyan. Bakit sila maghanap ng sakit ng ulo? Kaya yung mga pulis na nandyan sa, itong mga pulis ngayon kikinig na sa atin, mabutit alam nila. Kayong mga pulis na nasa droga sa sindikato, kayo ang dapat talagang, kaya maswerte, kaya bigyan pa ako ng pagkakataon maging presidente, uubusin ko talaga kayo. Bullshit ko. Thank you, Mr. President. Look, ganito kasi, you know,
Pag hindi ko kasi ginawa yung ginawa ko sa Davao, isasakripisyo ko yung mga bata at isasakripisyo ko yung mga tao and yung pag-progress ng syudad. If I allow the criminals noon, kidnapping dito, kidnapping doon, druga dito, druga noon, magulo ang syudad, yun ang sitwasyon. Nung pumasok ako ng mayor, nag-warning ako. At ang warning ko talaga ganito, wag mong gawin yan kasi papatayan kita. So, ang Davao ngayon maganda na. Tapos naman sila lahat. Napatay naman. Wala naman siguro maragdag. Kung may gusto, sige. Alam mo, it's a matter of yung iyong karakter, iyo yan. Yung karakter ko akin. Yung views mo sa buhay, iyo yan. Yung views ko sa buhay yan. Yung political agenda mo, iyo yan. Meron akong political agenda. Kanya-kanya tayong filosofiya pagtingin sa buhay. Kaya, na-timingan mo lang na kung ako ganito ang utak ko, yung masasamang tao, pasensya. But foremost is really, I protect the innocent at saka yung taong bayan. Mr. President. Thank you, Mr. President. Thank you. Mr. President, Chairman. Thank you, Senator Bato. nabanggit mo kanina na Metro Manila mayors and then siguro mga highly urbanized cities yan. I'm sure in the other places of the country na highly urbanized cities na involved sa droga. When you were president, siyempre yung disciplinary action pwedeng ma-initiate sa office mo. So, did we use the disciplinary provisions in the local government code to discipline the mayors of the highly Mr. urbanized Mayor? cities under the office of Sir, the president? mahirap, sir. Mahirap talaga, sir, because una, matatakot talaga ang mayor. Especially dito sa Maynila. Puro sindikato dito. Kasali na ang pulis, sundalo, kriminal. Ang problema dito sa Maynila, sir, hindi mo malaman kung sino ang kalaban mo. Baka sabihin mo lang kriminal, sindikato, hindi mo alam pati pulis. Yung mga pulis, alam nila yan. Ito mga pulis nandito, yung mga pulis, alam nila yan. Na may mga tao sila na ganun. Ang problema, hindi nila basta-basta mapaalis. Siguro, isolate nila yan, assign nila ng duty na medyo mapalayo, but they can only do so much. Pero paglabas ng opisina yan, sir, may baril, may authority, and they come into contact with criminals, yun ang problema ng bayan. Mr. President, did we use the disciplinary power or authority of the office of the president over these highly urbanized city local government officials during your term as 6 years? Did you use it? Mahirap, sir, yung kung mayor. Yes, mayor. Against a mayor. Mahirap because yung word na due process, sir, yun talaga ang... I am not trying to belittle the democratic principles of our country. Pero yung due process, sir, yun ang pinakamahirap. Pagka pinailan mo ng kaso due process, it would take years. At kung may abogado yan, sir, matapos na lang ang termino ng animal, wala mangyari. Kaya, hindi naman ako nagyayabang. Lahat naman tayo may init sa ulo eh. Pero, pag mayor ka, kung sabihin mo, si Mayor Duterte, ilang termino na yan, love siya ng tao. Sinasabi ko, hindi ko kailangan ang love ninyo. You just obey the law. Huwag na yung love ninyo, hindi ko kailangan yan. Marami akong love sa labas.
naglalab. Ang problema dito, sir, is when you are a mayor, dito na lang tayo sa mayor, pag hindi takot ang tao sa iyo, kung sabihin mo lang, wag yan kasi por respeto si mayor. Respect is not enough. Dito sa Pilipinas, kung sabihin mo, wag natin gawin yan por respeto kay mayor. Ibang klaseng tao yan, sir. Medyo yung mga lasing-lasing siguro, papaputok-putok, yung malasing, bang-bang-bang. Huwag mong gawin yan kasi nakakaya kay mayor. Pero iba yung kriminal, sir. Yung mga kriminal, hindi yan. Thank you, Mr. President. Can I take advantage of the presence of the CHI Chairman, Attorney Palpalatok? And thank you for attending us. Very short notice. Sa umaga lang namin siya naimbita. Can you tell us briefly, anong ginagawa ng CHR? Kasi merong unfinished business ang former chairman ninyo. Kanina sinabi niya, ni Senator Laila de Lima. Can you tell us briefly what are you doing on the complaints or grievances against the Philippine war on illegal drugs? And maybe, siyempre, I'm sure mahaluan mo ng konting overlaps, EJK dyan. Yes, go ahead, Chairman. Thank you, Mr. Chair. Good afternoon po. Regarding po dun sa DDS investigation conducted by then Chairperson Laila de Lima, yun po ay natapos ng 4th Commission under Chairperson Eta Rosales. Katulad po na nabanggit ni Madam Chair, nagkaroon po ng endorsement sa Ombudsman for the determination of filing of administrative and criminal cases. Regarding the drug war, yun pong 5th Commission under the then Chairperson Chito Gascon conducted investigations on killings in relation to the drug war. Meron hong nailabas na report during that time. Ito po yung report on investigated killings in relation to the anti-illegal drug campaign. Nailabas po ito noong April 2022. Subalit, ito hong report na ito is not on the determination on accountability. It's more on policy recommendations to different agencies of the government. Pero tinignan po kung meron hong paglabag sa karapatang pantao. And ang conclusion po dun sa report na yon is there is a violation of human rights, particularly right to life, and it's the failure of the state to address the problem. Wala pong dun sa report pong yon, wala akong determination kung sino accountable. That's why ito hong aming commission ngayon, the 6th Commission, formed a task force para ko tignan ulit yung mga kasong iniimbestigahan ng komisyon and to determine ang accountability naman kung sino ho yung dapat managot doon sa mga pagpatay. So ang naging problema ko kasi ng komisyon dito ay yung pong mga kapulisan, they refuse cooperation with the Commission on Human Rights. Ayaw ho nilang bigyan ng dokumento ang komisyon. At dahil dito, naging problema ng komisyon ng pag-conduct ng investigation, hindi ho namin matapos. And sa ngayon, because of these congressional inquiries, umaasa ho kami na makakakuha kami ng mga bagong ebidensya at finally, ma-close ho namin itong investigation na ito. Mr. Chairman, if I just may just clarify. So, work closely with us kung ganun. And then, bigyan niyo kami ng inputs. Ano yung mga information na gusto ninyo palang makalap namin? Mr. Chairman. Yes, Your Honor. Ang isa pong pinaka-importante po siguro sa amin in relation to our investigation, yun pong directive from the Philippine National Police preventing the sharing of information to the Commission on Human Rights on the basis of Executive Order Number 2. Yun pong Date what? exceptions. Dated what? EO number 2 dated para ma-situate natin kailan in-issue yan.
It was issued during the time of former President Duterte, Your Honor. Kaya anong month yan? Basta 2016 to 2022 yan, EO number 2. Yes, Sige, Your go ahead. So yun po yung naging problema eh. Kasi yung pulis po, nung nag-iimbestiga ang komisyon, pumupunta ho sa different police stations kung saan merong nangyaring pagpatay. At humihingi kami ng mga investigation reports, spot reports, kung anong mga ebidensya available sa pulis. Hindi ko sila nagbibigay. At iba-iba ho yung dahilan. Isa hong dahilan yung EO2. At ang iba pong dahilan, meron hong direktiba coming from the leadership of the PNP na pinagbabawalan makipag-ugnayan ng Commission on Human Rights, kasama ho yung mga NGOs or human rights workers. Ano naman documentation nun? Nung direktiba from the leadership of the PNP, anong documentation? Meron hong sinasite na memorandum from the PNP. What is it? Can you identify the memorandum? Sir, may I be allowed? Hindi na siguro ako. Chairman, you will continue, ha? You will continue. We'll just allow the President to interject. Yes, Mabuti yes, sir. itong napag-usapan na rin natin ang puro tayo Pilipino, sir. Pilipinas to. Dumaan ako, mayor, congressman, naging presidente ako. So, more or less, medyo kapa ko yung ano. But let me start by saying that talagang hardliner ako. Because siguro sa disiplina rin nung bata pa kami, yung nanay ko na pag nagkasala ka noon, talagang 5 oras ka dyan sa altar na kaganon. So, yung ano namin, kanya-kanya tayong ano yan. Nung na mayor ako, gusto ko yung tama lang. At gusto ko protektahan yung pamilya ko, the city of Davao, yung mga tao, na huwag mong saktan. Kaya yung mga kriminal na nag-warning na ako, tapos they persisted, lalo na sa droga. Alam mo, sir, Yes, Mr. Chair, in the interest of time, with all due respect, pwede po bang matanong yung follow-up question sa CHR? sige. No, I'm asking Mr. Chair. Sige ako, ma'am. Yeah, Mr. President, sige, thank you for the input. Sige, can we continue with the chairman of the CHR? Sabi mo, may direct, in addition to EO number 2, ang na-encounter ninyo mga problema, may directive from the PNP leadership. Can we give the documentation? Which one? Ang isa ho yung memorandum, a memorandum dated July 28, 2017. Isinite po ito ng Internal Affairs Service ng Philippine National Police sa pag-deny ng aming request and subpoena for documents. Meron din ho mga verbal instructions coming from the alleged superiors ng mga chief of police. Okay, are you encountering the same problems or reasons as of the moment when you want to find out what happened from the station? Sa ngayon po, kasi after the House of Representatives initiated the hearings on EJK, nagkaroon kami ng opportunity to speak up with the PNP Human Rights Affairs Office, and we brought up the issue. And we were hoping na magiging cooperative ang Philippine National Police this time. Kaya lang nung sumulat po kami, ganun pa rin po. Ayaw pa rin nila mag-provide ng Mr. Chairman, may I just ganun pa rin. Yan ang testimony mo ngayon sa atin. Ganun pa rin ngayon. Yes, yes, John. Yeah, Mr. Chairman, I would just like to ask the report lang, Senator Batonov, just one quick interjection, because the chairperson of the Commission on Human Rights made mention na hindi kumpleto yung report. Is that correct? Because I have here with me a copy of that report, the 2022 report of the Commission on Human Rights, na nakalagay po dito yung drug killings. I am not sure, because it's concerning for this representation to hear that it is not a complete report. And while reading the report, and if I may, Mr. Chairman, this is just 3 sentences. Number 1, use of excessive and disproportionate force is evident in most cases where only 1 victim is involved versus 3 policemen. 2, 86% of those who obtained gunshot wounds
were shot in the head or torso, indicating an intent to kill. And 3, in at least 59 incidents, witnesses argue that the police engaged in violent conduct and or employed disproportionate and excessive force, including A, forcefully barging in the house, B, physical abuse of victim before being killed, C, threatening witnesses, D, dragging away of victims from the place of incident before being killed, etc. I just wanted to find out, Mr. President, ito ho ba, report talaga nila to? Ito ho ba'y kompleto? At ngayon narinig ko, hindi kompleto. Then, why are we getting these reports, Mr. President? Thank you, Mr. Chairman. Chair. Apo, to respond, yun pong report na binabanggit, tama po kayo, this was officially released noong April 2022 by the previous commission. Kaya ko po nabanggit na hindi siya kumpleto because this is only a report on the sampling made by the commission. Kung titignan po ninyo, ang total number of cases that were investigated by the commission is around 3,790. Pero po yung subject ng itong report nito is around 882 cases lamang po. At dahil po, kaya po nagkaroon ng sampling lamang dahil nga ho yung difficulties in the conduct of investigation. And out of the sampling made, nagkaroon ho sila ng analysis and they came up with findings and recommendations. Kaya nga nakita rin po namin, pag-assume namin sa office, na kailangan pa ituloy yung investigation kasi nga ang karamihan sa most of the recommendations contained in the report are only policy recommendations. So pag magpasa ng measure, how the police should do their work, pero wala hong determination as to the violation committed by respective individuals. Wala pa pong ganun eh. Kaya nga ho ngayon, ang commission, we form a task force again to look into these cases and determine accountability and hopefully come up with a recommendation to the relevant government agencies. And you have a time frame for that? Time frame? Wala pa ho kami na iset na time frame kasi nagsimula lang Thank kami. you, Mr. Chairman. Thank you, Senator Bato. Mr. Thank you, Chair, Mr. one Chair. interjection. Senator Bato de la Rosa. I just would like to correct the chairman of the Commission on Human Rights about his statement that the PNP continues to deny documents or refuse to cooperate with any investigation being made by the Commission. I would like to cite to you, this is a news item from Inquirer.net in August 29, 2017. Ito alam ko, Inquirer.net is galit na galit ito sa war on drugs eh. Pero sabi, for the benefit of this committee, I would like to read. Ang headline is, PNP agrees to CHR request for documents on drug war deaths. Philippine National Police Chief, Director General Ronald Bato de la Rosa, met with Commission on Human Rights Chairman Chito Gascon, the late Chito Gascon. May his soul rest in peace. On Tuesday at Camp Crame for a dialogue on human rights and the war on drugs. In a press briefing after the meeting that went for about an hour, Gascon said they requested for the case folders of deaths involving police and the war on drugs that are under investigation, as well as the status of persons arrested still in jail. Gascon later told reporters in an ambush interview that the PNP agreed to make available the case folders involving deaths from illegal drugs starting May 10, 2016. So, nung ako pa ay Chief PNP, I was cooperating with the CHR. And pumunta pa nga si Chairman Gascon doon sa opisina ko at hiningi yung folder and we cooperated with them. Bakit yung report nyo ngayon ay sinasabi nyo hindi nag-cooperate ang PNP? Mr. Chair, hindi naman po lahat ng request ng komisyon. Kaya nga ho sabi ko, isa sa mga naging problema sa investigasyon ay yung non-cooperation ng police. May mga pagkakataon na nagbibigay.
At mayroong pagkakataon na hindi talaga nagbibigay. At tinanong niyo ho kami ngayon. Siguro mas maganda kasi nag-uusap naman kami, no? Chip to chip. Chief PNP, chairman ng CHR, nag-uusap naman kami. Kung may kailangan kayo, punta kayo sa Krame. Baka yung reklamo niyo punta sa mga station. Baka yung mga tao doon sa station medyo mamaya na sir, hindi kami pwede magbigay kung walang clearance sa aming station commander. Parang gano'n siguro sinasabi sa inyo. Dapat nag-usap naman kami sa taas. Doon na kayo sa amin doon na sa taas kayo maghingi. And the higher headquarters of PNP will direct the police station to provide the needed documents. Ang problema po natin na hindi ho ganyan ang trabaho ng komisyon eh. Kasi kapag ang nangyari ho ang isang insidente, halimbawa sa isang lugar, sa probinsya, hindi naman ho, ang tao ho namin direktang pupunta agad doon sa lugar eh, at makikipag-ugnayan sa mga relevant agencies, mga testigo at kung sino pang makakatulong sa investigasyon. Kung ang gagawin ho namin ay makikipag-ugnayan agad muna kami sa central office, sa Krame, mahaba ho yung panahon. Kung No, mas madali yun. You are wrong. You are wrong with your assumption. Mas madali yun kung direkta kayo sa Chief PNP. Ang Chief PNP, anong police station? Iloilo City Police Station? Okay. Iloilo. Kailangan na si Sir yung report niyan. Mas mabilis yun. Kaysa kung direkta ka doon, tapos wala doon ang Chief of Police, sabihin ng officer on case. Yung investigator on case, sir, pasensya na sir, hihingi mo na ako ng clearance dahil yung hipin namin, nandoon sa Krame, hindi ko makahingi ng clearance. Mas mabilis yun kung Pero may usapan na kami. Mr. Chair, ang tanong ko po ay kung bakit ho ang ibang mga pulis, ibang station nagbibigay at nakikipag-cooperate at bakit ho ang iba ay hindi? Kaya nga, for uniform implementation of my guidance to all commanders down the line, dumirekta kayo sa Krame. Dahil no way na hindi nila susundin yung utos ko kung dumaan kayo sa akin. Or for that matter, to the next Chief PNP na kung wala na ako, yung mga succeeding Chief PNP. Kasi may usapan na kami. Commissioner Chairman Gascon. Have you Ano tried, dapat? Mr. Chair? have you tried lately Sa ngayon po- to coordinate sa taas mismo? Mr. Chief Chair, PNP? yes, Mr. Chair, we wrote a letter to the Chief PNP, particularly pertaining to these cases, the killings in relation to the drug war. And again, they Hindi, merong pag-alinlangan to entertain you, to share or to address your need for information. Ang masakit nung kung may nasa site silang basis not to cooperate with you. Yan ba ang nangyayari sa ground? Ang ginagawa pong basis pa rin is yung EO2 under the list of exceptions. Ang FEO2 po ay EO2 was issued 2016. It pertains to freedom of information na pinasa ng Office of the President before. Can I request for parang some sort of a memorandum Yes, kung yeah. yung na-encounter yung difficulties para organize yung doon data? Yes, Senator Risa. Salamat kayo, Mr. Chair. And even while we're waiting for that memo, nakikita ko po sa gallery ang ating PLLO. Baka pwede na pong, if the chair allows, pwede na pong i-explore ng PLLO, ma-rescind, o kung yung, ano yung tamang term, ma-rescind ng OP, ang Executive Order 2, and kung pwedeng ma-inform ang komite ng CHR, ano naman yung sinasite na issuances ng PNP National Headquarters sa Krame na basis for any of the police stations refusing to cooperate para matanggal na rin ang agam-agam ng lahat, klaro sa lahat na at the level of PNP National Headquarters, at the level of OP, the way is clear, and in fact, better kung pwedeng i-authorize ng OP or i-authorize ng PNP National Headquarters yung full untrammeled cooperation sa CHR, Mr. Chair. Thank you. Basta kami, willing to act kami, but we want yung real life ground level ninyo, experience ng CHR. Okay. So okay, Yes, Your next in line to ask questions. And I Mr. hope- Chair, Mr. President. Yes. kunti lang, total. Go ahead. Paminsan-minsan lang to. Pardon my strep set to may sore throat ako. So I do not mean to be disrespectful. Hey, go ahead, sir. Go ahead.
Makati na yung strepsiltomay. Pakinggan lang ho ninyo ako. Total, tinawag lang naman ninyo ako. Pakinggan ninyo yung kunting kwento ko. The human side. The human side sa misery ng drugs. Alam mo, mayor ako. Halos lahat ng problema ng... Alam mo, ikaw, alam mo rin. Mr. Chairman, alam mo yan. Yung... May isang nanay pupunta ng Middle East. Yung iba, maswerte. Yung iba naman, malas. But usually, they are treated as slaves. Alam mo yung mga countries na yan, ang pagtingin kasi nila sa mga nagsilbi sa kanila, they are not even treated as servants. Almost ang tratamento nila as slaves. Itong nanay na ito, nagtrabaho ng 4 na taon sa labas. She keeps on remitting money to the family, hoping that yung pera niya, pinapadala niya doon sa asawa niya, maibigay doon sa mga anak para sa pag-aral ng mga bata at for the upkeep. Ang isang experience ko, ang nanay na talagang humiga dyan sa harap o sa sahig sa City Hall in total desperation related to me kung ano nangyari. Pero marami na akong naririnig na ganito at alam ko sa inyo, alam ko ganun rin. Ito minsan sila inaabuso. They are treated as slaves. And yet, para lang mabuhay, makapagdala ng pera sa pamilya nila dito sa Pilipinas, para lang mabuhay at makapag-aral ang mga anak nila, they would endure itong mga klaseng abuso, pati na siguro rape. They would just keep silent. Sige sila padala ng pera sa para mga anak nila. After 4 years, itong sabi ko, yung umiyak doon sa City Hall na humiga sa sahig. After 4 years, trabaho, pag-uwi niya, nakita niya ang anak niya. Isang adik na. Hindi natapos ang eskwela, yung padala ng pera niya, yung sakripisyo niya, baliwala. Doon sa droga napunta. Yung pera na pinagpawisan niya, na inabuso siya, at treated as slaves doon sa labas ng bayan natin, magpadala lang para lang dito. Pagdating dito, ang mga bata exposed sa drugs. Hindi makapagtapos. Makita niya pagdating dito, walang nakatapos, puro drug addict. Yun kaya yung outburst ko minsan, marinig ninyo dito or outside, yun yung rage ko sa droga. Isang
nanay, trabaho sa labas, sakripisyo, 3 taon, 4 na taon, padala ng pera. Pagdating dito, pag-uwi, only to find out na yung mga anak niya, mga drug addict, sa droga. Walang nakatapos at napurnada ang pawis niya. Yung Mr. Chair. humiga siya dyan sa sahig, dyan sa City Hall, nag-iyak. Humiga siya sa sahig, nag-iyak siya. Sabi niya, Mayor, paano ito? Sabi niya, gusto niya na ako ang magbigay ng relief ng grievance niya. May reklamo siya sa akin mismo dito sa mayor. Hindi siya nagpunta ng pulis sa akin. Mr. Ganun Chair, sa probinsya diretso yan sa mayor. Mayor, ganito ang nangyari. So, ganun ang mga istorya na kaya yan kung bakit ako talaga mainit at nakikinig ang Pilipinas ngayon. Kayong madurugista. Mainit talaga. Ayan yung mga police chief ko. Dumaan yan sila. Koy, pati si Danao, pati si... Alam nila yan, mainit talaga ako sa droga. Mainit talaga ako sa droga. Kaya mabutit na lang, wala na akong trabaho ngayon. Kaya yun ang istoryang lumalabas sa Davao na ganon-ganon. Baka totoo yan, Senator. Baka totoo o baka hindi. But I am not prepared to admit anything. Kung ano yung nachichismis, alam mo, hindi machismis yan kung walang nangyari. May nangyari Mr. yan Chair, please. na napapag-usapan yan. Kung ano man ang lumabas niyang istorya sa labas ng Davao, kung ano ang nangyari, anong ginawa ko, ipaubaya mo na lang sa ano. Hindi mo naman rin ako makulong kasi you have to produce witnesses and you have to go to trial. At hindi naman ako pwedeng gano'n na lang magpakulong. Pero basta sabi ko, pag nagkapanahon akong uli na magtakbo ako ng mayor, maminos-minos talaga lang, I will do the same thing again and again and again, basta nandyan yung droga. Mr. Chair. Yes, ma'am. Mr. Chair, I believe we've given the proper leeway and respect to the former president. Hindi po ito midnight COVID briefing, and I hope we can stay on track. Hindi po natin pinag-uusapan kung mali ang droga. Pinag-uusapan po natin kung yung polisiya, naging polisiya nyo. Mr. tungkol Chair, doon. if I may. Salamat Sige, tayo, Mr. Chair. it's actually the turn of Senator Bato, and let's give him 10 minutes of uninterrupted time to ask questions. Sige, sandali mo naman. Before my time starts, Mr. President, Mr. Chairman. May I just be clear on this? Yung ano yung lumalabas sa karakter ko, yung policy ko, yun na yung experience ko, kaya lumalabas yung sa utak ko, pati bunganga ko. Yun na yung galit ko. Galit talaga ako sa droga, sasabihin ko sa inyo. Mainit ako. Thank you. Thank you, Mr. President. Lahat tayo, we are all the product of our own experiences. Tama. Sige, Senator Bato, you have the floor. Yeah, thank you, Mr. Chair. I just would like to remind our colleagues, Mr. Chair, if I may, that we invited the former president to listen to him. Sana kung magsalita siya, bigyan na naman natin ng time dahil pumunta siya dito eh. Si Senator De Lima kanina, haba-haba ng sinasabi. I never interrupted her. Kahit ano sinasabi ng mahaba. But, itong ating nag-raise pa nga ng hand yan kasi gusto niya magsalita. Sana, hintayin natin matapos. Huwag natin i-interrupt, Mr. Chair. Yun lang po. Nagpapalabas na ako ng aking observation. Salamat sa
Senator, pero yun, nasabi ko na rin, nalabas ko na yung galit ko. It's really a rage dito sa... anak lang rin ako ng mahirap. Kaput. Dumating kami ng Davao na we have to hack. Puro kahoy pa yan. We have to clear the forest para makapusto kami. Kaya dumaan ako dyan sa yung boulevard na yan. You will be familiar because you're from Mindanao. Diyan kami nakatira sa nagkarinderya ang nanay ko noon nung dumating kami sa... Kaya nakita ko yung hirap ng... Lalo na sabi ko yung nanay na lumabas, nagtrabaho, padala ng pera, tapos yung pera niya nandoon sa droga. Thank you, sir. I'm sorry, but tapos na ako. Nailabas ko na. Sige. Salamat. Hindi na ako magano. Thank you. Ito for the information, si Colonel Grijaldo, yan, you're a witness requested by Senator Bato. Sino pa ba? Mga PNP. Karamat, you're requested by Senator Bato. Pero klaruhin ko lang kay Dr. Liabres and Mr. Kevin Bumagat, you're requested by Senator Bongo. Okay, so relax lang po kayo dyan. Sige, go ahead, Senator Bato. You have the floor. Yes, sir. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, just would like to ask the former President if kasama ba sa sinasabi niya na Davao Death Squad. Kasi alam ko, magaling ito si Mayor pa sa noon, magaling ito sa Saywar eh. Yung meron siyang abilidad wherein yung mga kriminal, pwede niya ma-encourage magbabarilan na magpapatayan yung mga kriminal. Kasama ba yung mga former, mga criminal mayor na, Mr. President, na may turing mo na yun na rin kinukonsider mong death squad as a, for euphemism. Sinasabi mo lang, death squad yung mga kriminal na are killing each other. Magtanim ko lang ng intriga. Intriga, ginagawa mo, kaya sila nagbabarilan. Diyan ako mahusay. Magtanim, kaya ako na presidente. Na presidente ako sa intriga. Magtanim ka lang ng intriga dito, intriga doon. Alam mo, utosan mo lang ito, gawin mo to, tapos magputok yan. And that would start the war. Hindi naman kailangan na, ilang kayo na dumaan, Danao, Koy, pati Archie Gambo. May inutos ba ako sa inyo na talian mo ang tao, patayin mo? Ngayon, sabihin mo sa kanila ngayon, nandito na tayo kasi yun ang ano sa akin extrajudicial killing. May inutos ba ako sa inyo ni minsan na patayin yung kriminal na nakatali dyan o nakaiga? Tell the people now, bago tayo mamatay. Kaya tayo umiiwas But Mr. President, I would like to make it clear na meron akong napatay sa Davao in a legitimate encounter Yes, alam ko. because you instructed me to operate against these people. Kaya napatay namin yung tao na yon, mga kalaban na yon. Ilabas na lang natin yung Legitimate operation, Mr. President. That was a legitimate operation. Ilabas na lang Hostage natin taking, yung Mr. President. Hostage taking. Karnaper. Marami ko napatay. Kidnapper. Doon sa bangko. Na doon, nag-withdraw pa ng pera sa bangko. Sabi mo sa akin, Bato, siguruhin mo yung mga kriminal na yan, dinala nila dito yung kidnap victim dito sa Davao at dito pa mag-withdraw ng pera, siguruhin mo na mahuli ninyo yan. Pag lumaban, you know what to do. That's your word. True enough. Patay yung mga kidnapper, Mr. President. Nandoon ako. Yeah, because ayaw mong may mga kriminal na papasok sa ating syudad. Bigo mo po,
kidnapin mo yung babae, dalhin mo sa Cotabato, Patayin. tapos ibalik mo sa Davao, kakain ka pa doon sa bahay ng papalutuin mo pa yung in-check doon sa... Tapos pagbaba nila, nandun ako na yan sila. Sabi ko, patayin ninyo yan. And Mr. President, I would like to remind Mr. Chairman that if you are going to review yung mga media interview ko sa Davao, there were many times na sinabi ko sa media ng Davao, pag mayroong patay at nagresponde ako doon, sabi nila, pinatay daw ng Davao Death Squad. Openly, sinasabi ko, kayong mga Death Squad dyan, kung sino-sino yung nagpa-Death Squad dyan, magaling lang kayo pumatay ng walang kalaban-laban. Andito ako. Ako si Colonel Bato. Kung gusto ninyo ng barilan, dito kayo sa akin at lalaban ako sa inyo. Kung sino yan nagpa-Death Squad na yan. Kaya mali po na sabihin na kami pong mga dating sa Davao na Chief of Police ay membro ng Death Squad. Siguro, Senator Risa was not listening to the answer of General Danao. Mr. Nung Chair, I sinabi was niya na- listening. It was the former president who said na ang mga no, no. PNP ang death I squad. declare a suspension.